Ginugunita ng simbahan ngayong araw ang pista ni na San Timoteo at San Tito. Sila'y kapwa mga kasamahan ni Apostol San Pablo sa kanyang mga biyahe sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Si Timoteo ay isang Hudyo na inordinahan ni Pablo at naging unang obispo ng Efeso. Si Tito naman ay isang hentil na naging Kristiyano, sumama bilang alalay ni Pablo at di kalaunan ay nadistino sa isla ng Crete bilang unang primado nito. Kapwa huwaran ang dalawa sa katapatan sa misyon hanggang sa kahuli-hulihan. Kahanga-hanga ang kanilang dedikasyon sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dahil sa kanila, marami ang tumanggap sa pananampalataya, biyayang hindi maipagkakailang lumago katulad ng saad sa mabuting balita ngayong araw. Maihahambing ang kaharian ng Diyos sa paghahasik sa lupa, sumisibol ang binhi at lumalago ng hindi namamalayan. Sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, napakaganda ng bating pangbungad ng apostol sa minamahal na alagad. Aniya, mula kay Pablo na apostol ni Jesus sa kagustuhan ng Diyos, alang-alang sa pangako ng buhay na kay Kristo, kay Timoteo, mahal kong anak. Sa bungad pa lamang ng kanyang liham, malinaw ang pagkakakilala ni Pablo sa sarili bilang alagad na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Marami sa atin hanggang ngayon ang nangangapa sa tunay nating identidad at misyon bilang Kristiyano sa mundo. Simula nang nagpakilala ang Panginoon kay San Pablo, nagkaroon ng malinaw na direksyon ang kanyang buhay at panibagong kabuluhan ang kanyang pag-iral sa daigdig. Nang mabuksan ang kanyang mga mata, nagsimula siyang mabuhay para kay Kristo lamang. Nakilala niya ang kanyang sarili ng lubusan. Kapansin-pansin ang pagpapahalaga ni San Pablo sa mga hinirang ng Diyos. Bagay na dapat matutunan ng mga kabataan sa kasalukuyan. Sapagkat lahat ng tao ay may kanya-kanyang papel na gagampanan sa mundo. Sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pumipili ang Panginoon ng kanyang mga katuwang katulad ni na Timoteo at Tito. Kalakip ng handog na tinanggap ng mga apostol ay ang karunungan, kaalaman, tibay ng loob, at banal na takot sa Diyos. Ipanalangin nawa natin ang mga hinirang ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kay Tito, lininaw ni Pablo na siya'y isang hamak na alipin lamang ng Panginoon. Malinaw sa apostol ng mga hentil kung sino siya at kung ano ang papel niya sa mundo. Sa kanyang liham kina Timoteo at Tito, inilatag ni San Pablo ang sagot sa mahalagang katanungan natin sa buhay. Sino ako? Bakit ako narito? Ano ang kabuluhan ng aking buhay? Binigyang diin ni Apostol Pablo sa mga kasamahan at sa tanan na para sa kanya, nabubuhay tayo dahil at para kay Kristo. Ang mga liham ni Pablo kina Timoteo at Tito ay pampatibay ng loob upang manatiling tapat sila sa misyon. Hinimok ni Pablo si Timoteo na balikan ng kanyang nakalipas at pinanggalingan upang maging matatag ang kanyang pundasyon sa gawain ng Panginoon. Binigyang pansin ni Pablo ang kahalagahan ng mga taong pinagkakautangan ng loob dahil
sa kanilang kontribusyon sa ating formasyon. Sa huli, ipinaalala ni Pablo na lahat ng tao ay kasapi sa iisang pamilya ng Diyos, ang simbahan. Nawa, katulad ni na San Timoteo at San Tito, maging tapat din tayo sa ating bukasyon at misyon hanggang sa wakas ng ating buhay. Matuto sana tayong umasa ng lubusan sa Panginoon at hingi ng kanyang patnubay at lakas at manatiling kaisa niya sa lahat ng bagay, lalo na sa harap ng mga pagsubok. Patuloy nawa nating pagsilbihan ang Diyos ng buong kumpiyansa na kasama natin siya at ipagkakaloob niya lahat ng ating pangangailangan. San Timoteo at San Tito, ipanalangin ninyo kami. Te Deum laudamus, te Dominum confidemus,